Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayo? Awitin muna natin ang Kaibigang Libro. Ako'y kaibigan, kaibigang libro. Laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako'y kaibigan, kaibigang libro. Huwag tatapakan, huwag upuan, huwag pupunitin ng mga pahina. Ako'y kaibigan, kaibigang libro. Laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako'y kaibigan, kaibigang libro. Ang pamagat ng ating kwento ay, Was My Lolo a Caveman? The Very First Filipinos. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan upang mas maunawaan natin ang ating kwento ngayon. Descended. Ibig sabihin nito ay pababa. Ancestor o ninuno. Ang mga arkeologo o archaeologist ay mga taong dalubhasa sa pag-aaral ng mga nakaraang sibilisasyon. Karaniwan silang namumuno sa paghukay ng mga lupain sa dating kinalalagyan ng mga taong naunang nabuhay sa atin. Sinusuri nila ang anumang bagay o artifacts na makikita at matiyagang bumubuo ng teorya sa paraan ng pamumuhay ng mga dating populasyon ng tao. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng mga arkeologo sa paksa ng human history. 7. O musang. Remains. Ang mga labi. Skull cap o itaas ng bungo. Jawbone o panga. Nakapasok na ba kayo sa isang kuweba? Anong pakiramdam sa loob? Paano mo masasabi na marunong ang ating mga ninuno noon? Was My Lolo a Caveman? The Very First Filipinos. Adapted story for kindergarten by Miriam I. Ugada. Noong unang panahon, bago pa man tayo ipinanganak, at ang ating mga lolo at lola, bahagi ang Pilipinas ng isang malaking lupaing tinatawag na Sand Island. Naglalakad lang noon ang iba patungong Pilipinas. Hindi lang isang araw, kundi maraming taon. At sa pamamagitan din ng paggamit ng bangka. Ngayon, imposible nang maglakad patungong ating bansa dahil nagkahiwa-hiwalay na ang Sand Island sa iba't ibang lupaing tinatawag naman natin ngayong Australo-Melanesians ang mga tawag sa pinakaunang taong nanirahan sa ating bansa. Ang mga Negritos, Aitas, Agtas sa kasalukuyang panahon ay nagmula sa kanila. Kagaya ng ating mga ninuno, ang mga Aita ay dalubhasa sa paggamit ng pana. Nangangaso sila ng mga aso, musa at mga ibon. Maalam sila sa mga halaman at hayop na ginagamit nila para sa pagkain, gamot at iba pa. Noon din, ginagamit nila ang mga bato at kahoy para sa pangangaso, paghihiwa ng karne at paghuhukay. Sa lambak ng Cagayan, nakahukay ang ilang mga archaeologists ng mga buto na bahagi ng mga prehistoric rhino. Kabilang din dito ang ilang mga kagamitang ginagamit para sa pangangaso sa mga ito at sa pagkain. Sa kuweba rin ng Callao sa Cagayan, nakahanap sila ng mga ngipin at buto ng 3 tao. 70,000 taon na ang nakalilipas. Tinatawag sila ng mga scientists na Homo lozinensis. Ang iba naman ay tinatawag din silang the most ancient inhabitant of the Philippines before it was the Philippines. Samantala, sa kuweba naman ng Tabon sa Palawan, nahukay naman ng buto ng binti, bungo, panga at ngipin. Pag may may-ari naman daw ito ng 2 tao
nanirahan naman 45,000 years na hanggang 50,000 years na ang nakalilipas. Marami rin silang natagpuan sa kuwebang ito, gaya ng mga likhang sining, palayok, clay jars, at mga kaldero. Gumagawa rin sila ng apoy. Mula rito, naniniwala ang mga sayantista na kinakain nila ang mga maliliit na hayop gaya ng mga insekto, paniki, ibon at mga isda. Iyon ang buhay nila sa mga kuweba. Araw-araw ay pagkakataong makapangaso para sa pagkain at para rin protektahan ang sarili. Ligtas na lugar ang kuweba para sa ating mga ninuno. At dyan nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Nawa ay masaya niyong natuklasan ang ilan sa kwento ng ating mga ninuno. O paano, hanggang sa muli nating kwentuhan ha? Paalam! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel! Bye-bye!